Praise God. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Father in heaven, who created heaven and earth, in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior, Redeemer, with the Holy Spirit, O God, na nandito po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for this wonderful day that you give it to every one of us. Na binigyan mo ng pribileyo, O God, to honor you, to worship you, to praise you, O God. Lord, at higit sa lahat, Panginoon, O God, magsasalita ka, O God, sa aming kalagitnaan, at ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, na aabot, Panginoon, O God, sa bawat isa sa amin, O God. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy kang magministeryo sa bawat puso, ng bawat isip ng iyong mga anak, O God, at higit sa lahat, tumimo, Panginoon, O God, ang bawat salita mo na sasalitain sa aming kalagitnaan. Ako na lang yung gagamitin, O Diyos, patuloy mo po ako itago sa iyong likuran, O God, at ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, na mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, O God. Ngayon pa lamang, ay pinagpapasalamat na po namin ang mga mensahe mo, ang katagumpayan na yung gawain hanggang sa aming pag-iwayo. Ito po aming dalangin ng mayroong pananampalataya, pagtitiwala. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Salamat po sa Panginoon sapagkat po tayo nandito ngayon. Amen po ba? Marami pong mga tao na kinuha na ng Lord, hindi nakatagpos, hindi nakalusot. Yung kumpare ko, wala na. At the age of 54, wala na siya. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon, nung ma-hospital siya, mga stage 3 na ang kanyang sakit. From last year pa pala, November, ay nalaman na niya, may sakit siya. Kung hindi pa siya inubo, hindi pa siya nangayayat, hindi pa siya magpapacheck up. So, ibig sabihin lang natin, ang inyong daddy, naman, ina-hospital din. Salamat sa Panginoon, na-hospital po ako. Parang baliw si daddy, nagpapasalamat pa, na-hospital, Pero kasi, pinakita ng Lord sa akin, na kung hindi ako na-hospital, yung mga sakit ko na acute, dahil cute naman talaga po ako Para kaya nyo maniwala, yung iba, para seryoso. Cute naman talaga si daddy, amen po ba? Lahat tayo, cute tayo. Maganda tayo sa paningin, pogi tayo sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Kung talagang inaangkin mo 100% na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Amen po ba? At ngayon pong umagang ito, napakasimple lang po na pag-uusapan natin. Ito alam na ng lahat Alam ng lahat. Sinasabi ng lahat. Sino po nagsasabi dito na mabuti ang Diyos? Parang iba, hindi nagsasalita iba Sino po rito ang nakakita o nakakita yung mga ginawa ng Diyos na ang Diyos talaga natin ay mabuti? Gusto ko marinig yung amen natin. Amen! Yeah, hindi pa rin lahat nag-amen. So, kaya para po ito doon sa mga hindi nag-amen at lalong-lalo naman doon sa mga nag-amen. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ang title po ng ating pag-uusapan, ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? God is good. All the time. God is good. Gandang pakinggan, All the time, God is good. God is good all the time. Ganda talaga pakinggan Amen? Ang sabi po ng text na ating pinaghugutan ay mula po sa awit. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong palatuntunan. Ngayon, sabi ni David, ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. That's why bakit tayo nandito ngayon. That's why may mga Bible study tayo. Meron tayong mga devotion. Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Bakit tayo pumunta sa mga gatherings? Kasi gusto nating makita yung palatuntunan ng Diyos na ang pinagmumulan ay yung salita ng Diyos. Amen? At syempre, kung bago lang tayo, pag nagbasa ka ng Bible, pag hindi ka talaga spirit-filled, baka pwede kang mabaliw. Tama po yun. Kasi, ang makakaunawa lamang po ng salita ng Diyos ay yung merong espiritu na nagbumula sa Diyos. Kaya, nangailangan tayo ng mga leaders, mga pastor, mga Bible study leader. So, ngayon, ang tanong, mabuti ba talaga ang Diyos? So, kailangan natin yung palatuntunan ng Diyos para makita natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi lamang makita natin yung kabutihan ng Diyos, kundi yung mga ginagawa niyang mabuti sa ating mga buhay. Amen? Sa ating pamilya, sa ating mundo, sa ating pamahalaan. Amen po ba? Ngayon,
bibigyan po natin ng pansin ang kabutihan ng Diyos. At pag-aaralan po natin, matutunan natin na ang kabutihan ng Diyos ay talaga namang higit pa sa sapat para ito'y ating makita at para tayo lumakad doon sa kabutihan ng Diyos na ating nakita at tinanggap natin mismo ang Diyos. Kaya yung kabutihan ng Diyos nasa atin. Pakitaas po kamay ng tumanggap kay Jesus Christ. Yan. O, di na, ang kabutihan ng Diyos ay nasa atin na. Amen po ba? Ngayon, nung bang nag-pandemic, ano ba yung naging damdamin nyo? Masasabi po ba natin na mabuti ang Diyos, samantala ang buong mundo ay nagsasuffer dahil nagkaroon ng pandemic? Maraming nagtanong niyan, ano? Mabuti ba talaga ang Diyos? Mabait ba talaga ang Diyos? Totoo ba talaga ang Diyos ay mabuti? Hello? Paano ang isang mabuting Diyos ay inaya na mapunta ang mga tao sa impyerno? Aba? May papupunta ang impyerno, no? Ba't niya hinayaan kung mabuti naman siya? Hello? Bakit niya hinayaan ay mabuti naman pala siya? Paano isang mabuting Diyos ay pinahintulutan ang kasalanan at si Satanas na magkaroon ng sobrang kalayaan at magdulos ng labis na pinsala? Bakit si Satanas lalapit lang sa'yo, tutukso-tuksuhin ka? Bumigay ka na kagad. Kung mabuti ang Diyos, bakit? Makapangyarihan ang Diyos, di ba? Makapangyarihan. Bakit ka naman hayaan niyang matukso ka? Mas makapangyarihan siya, mas mabait siya. Mabuti ba talaga si Lord? Amen? Amen po ba? Paano ang isang mabuting Diyos ay pinahintulutan ang mga natural na sakuna at mga masamang balak ay magdulot ng labis na pagkawasak, dalamati at sakit? Bakit yung mga sakuna, mga bagyo, lindol, marami na mamatay? Ba't pinapahintulot siya? Mabait naman siya, di ba? Mabuti ang Diyos? Ba't kaya? Bakit kaya? Bakit kaya kayo sinilang sa pamilyang sira? Hello? Pambira. Matapos nang ako i-anak, tapos naghiwalay na ang aking nanay at tatay. Hello? Mabuti ba talaga ang Diyos? Ba't niya hinahayaan yun na magkaroon ng isang anak na walang tatay, walang nanay? Mabuti ba talaga ang Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, mabuti ba talaga ang Diyos? Hello? So, paano ang isang mabuting Diyos ay hinahayaan na ang isang lalaki ay halayin ng isang babae? Wow. Molestayin ng isang bata o pumatay ng isang inosenteng biktima. Grabe, ano? Mabait pa talaga, mabuti ba talaga si Lord? Ba't niya hinahayaan na molestayin yung bata, na wala namang kamalay-malay, halayin ng isang babae, pagkatapos patayin ng inosenteng biktima? Ba't kaya mabait pa talaga o mabuti pa talaga si Lord? Hello? Naintindihan niyo po, naiisip niyo po, kung nandodong kayo sa ganong kalalagayan, masasabi pa ba nating mabuti ang Diyos? Hello, nagkaasawa ka, binalakayang ka. O, pinangako ka, mahal na mahal kita. Ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa, susukitin ko ang bituin, pati ang buwan. Pagkatapos na mag-asawa na kayo, inumbag ka pa. Ano naman ikaw, sabi ng tumigil ka, dadagukan kita. Baratatat ka pa rin ng baratatat. O, ayaw mo tumigil eh. Kung tumigil ka, hindi ka nabuntal. O, hindi yun ang topic. Ang topic, mabuti ba ang Diyos? Amen? Amen po ba? Pag ako po nag-interpret ng example na yun, sasabihin ko, mabuti ka kasi yung iba walang asawa. Ikaw may asawa nag-oombag na pwedeng baguhin ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Kung tumanda ka na, wala ka na pang-asawa, wala na, tatanda ka na. Uugod-ugod ka na, wala. Amen? Paano ang isang mabuting Diyos ay hinahayaang ang masasamang bagay ang mangyari sa mga mabubuting tao? Bakit yun? Ang bait-bait. Nauna pa doon sa kapitbahay na napakawalang iya. Ninakawan lahat ng kapitbahay. Inaaway lahat ng kapitbahay. Ba't yun eh? Dapat yun ang masama. Dapat yun ang kuhanin. Ba't itong mabuting tao ang naunang mamatay pa? Mabuti ba talaga ang Diyos? Hello? Ay, nakaka-question na kayo. Mabuti ba talaga ang Diyos? Maganda na tao eh. Amen? Pag nasa sitwasyon na tayo, na nasa kalalagayan na tayo, naku-question na natin, Lord, ako pwede kong question siya. Lord, ba't mo naman ako pinagkasakit? Naglilingkod naman ako sa iyo. Amen? Pero hindi ko pwede questionan eh.
Kasi pag nagtanong ako, babalik sa akin, ikaw kasi pabaya ka sa sarili mo. Hindi ka disiplinado. Ano kinalaman ni Lord sa pagiging mong hindi disiplinado? Amen po ba? Sa pagkain. Pagkain po yan, pagkain. Amen? Amen po ba? So ngayon po umaga, alam naman natin doon sa Garden of Eden, doon pa lang, sinikap na sa Satanas na hikayatin ng mga tao na questionin ang kabutihan ng Diyos. Doon pa lang. Yung pag-alilanganin, magkaroon ng kalituhan tungkol sa kagandang loob at kabutihan ng Diyos. Doon pa lang sa Garden of Eden. Ngayon, para tayo matulungan, alisin yung ating pagdududa, linisin ang ating kalituhan, disuriin natin sa paglalarawan sa kabutihan ng Diyos at magkaroon ng sariling sagot o reaksyon dito. So, ano ba ang paglalarawan ng kabutihan ng Diyos? Ang paglalarawan ng kabutihan ng Diyos, balikan po natin yung ating talata. Ayan po. Pag sinabing ikaw ay mabuti, ito'y tumutukoy sa kanyang karakter o katangian. Karakter na po ng Lord yan. Siya po talaga ay mabuti. Amen? At pag sinabi naman po, ginagawa mo kung anong mabuti, ito po'y tumutukoy sa kanyang mga gawa. Hello? Sa kanyang mga ginagawa. Tumutukoy sa kanyang mga ginagawa. Kanina po, nagtanong po ako, mabuti ba talaga ang Diyos kapag nangyayari yun? Maaaring sa kaisipang tao, paku-question talaga natin ang Diyos. Amen? Amen po ba? Pero kapag nakita natin yung nalaman natin, naunawa natin yung palatuntunan ng Diyos para sa kanyang mga anak, makikita natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang katangian, at makikita natin bakit niya ba ginawa yung mga bagay na yon. Katulad ng nangyari kay Daddy. Kaya niya ako pina-ospital. Puro acute. Amen? Pwede pa ng antibiotics. Pwede pang gumaling. Paano na lang kayo kung na-find out na may psoriasis ba yon? Cirrhosis, ang kidney ni Daddy. Sa tingin nyo, mabubuhay pa ako? Wala po nakakaligtas doon. Paano na lang, katulad ng kumpare ko, na yung kanyang kidney dito na sa binutasan para umihi siya sa atin. Paano na lang kung stage 4 na pala? Aba, mabuti pala talaga si Lord. Ano? Pinagkasakit si Daddy para makita na kailangan ko nang maging sensitive, maging aware sa aking kalusugan. Amen? Amen po ba? Kaya hindi walang disiplina sa pagkain. Sabihin mo sa katabi mo, umayos na kayo. Kung gusto nyo, umaba ang inyong buhay. Pag bawal, bawal. Amen? Pag bawal, bawal. Ngayon, kapag sinabi natin, ang Diyos ay mabuti, para sa ating lahat, ng patungkol sa Kanya ay mabuti. So, mabuti lahat. Pag sinabing ikaw ay Diyos na mabuti, alin, saan? Ang pagmamahal niya ay mabuti. Amen? Tama po, binigay niya yung kanyang buhay. Ang kanyang soberenya ay mabuti. Ang kapangyarihan niya ay mabuti. Ang hustisya niya ay mabuti. Amen? Ang galit niya ay mabuti. Nagagalit din pala si Lord. Ang galit niya ay mabuti. Hello? Ang habag niya ay mabuti. Ang awa niya ay mabuti. Ang pagdidisiplina niya ay mabuti. Sabihin mo sa katabi mo. So, ang Diyos pala ay dumidisiplina. Hello? Pagka sa disiplina, talagang masasaktan ka dyan. Amen? Papatayin, aalisin yung mga hindi karapat dapat sa'yo. Yung karakter mo, yung kahinaan mo, palalakasin ka ng Lord dyan. Paano gagawin yun? Hindi naman magic yun. Walang ganun. Talagang didisiplinahin ka. Kami, bago kami naging sundalo, disiplinado kami. Hello? Pag sinabing, upo lang kami. Huwag ka nilinga. Batukan ka talaga. Upo nga lang eh. Nililingon kami, sinabi man lingon. Hello? So, kasama po yan. Mabuti ang pagdidisiplina. Ang desisyon niya ay mabuti.
Ano man ang kanyang gawin ay mabuti. Ano man ang kanyang ginawa ay mabuti. Kasi siya ang Diyos na mabuti. Ano man ang kanyang pinahintulutan o dahilan ay isang mabuting gawain at gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng sa kanyang kaluwalhatian at para din sa ikabubuti ng mga taong tinawag niya. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka niya. Kaya kahit anong mangyari sa buhay mo, makakabuti sa iyo yun. Amen? Amen po ba? Amen. Lahat po ba kayo? O, yung ginawa ng Lord sa inyo, ha? Pero po yung katigasan ng ulo nyo. Hello? Yung nagtigas kayo ng ulo, aanihin po talaga natin yun. Amen po ba? Pero isa lang ang gusto sabihin ng Lord ngayon. Bakit ba niya ginawa yon? Sapagkat ang Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang mga gawa ay pawang mabuti. May magko-question pa ba? Bakit merong sakuna? Bakit merong pandemic? Ako, nakita ko po nun. Abay, nagkasama-sama pamilya. Hello? Dati-dati, hindi sabay-sabay kumain. Ngayon, sabay-sabay na. Masaya-masaya. Nagkakakwentuhan. Amen? Amen. Yun ang nakita ko. Masama loob ng iba, sarado church. Kami, hindi kami nagsara. Amen? Kasi mabuti ang Diyos. Abay, yung kapitan namin, tumisilip-silip lang na gano'n. Huwag naman kayong yung tikit-tikit. Yung sasabihin, opo. Amen? Nakita niyo kung gano'ng kabuti ang Diyos. Yung ibang mga pastor, nagsara, hinayaan ng mga tupa. Ayun, hanggang ngayon. Yung iba, hindi na nakabalik sa simbahan. Nahirati na. Saan tawag doon? Online. Pero ba nag-fellowship ng online? Di ba dapat nagkakaganituhan? Yung iba kasi hindi pwede sa salita lang. Kailangan matapik mo ganyan para lumakas siya. Kung nangihina siya, may mga ganun eh. Amen? Pero yung iba naman, nagkandalawit na yung dila mo, leg mo. Kasabi mo, mabuti ang Diyos. Hindi niya maramdaman. Ang kailangan mo lang pala, yakapin. Iyak na bigla, niyakap mo lang. Hindi ka naman sinabi, umiyak na. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya napakahalaga po na naiintindihan natin na mabuti talaga ang Diyos sa lahat ng pag-aaral. Sabi ko nga, Lord, kung kinuha mo na ako, namatay ako, okay lang. Mabuti ka eh. Kalooban mo yun eh. Ano ngayon? Sila naman ang iiyak. Ako, basta yun sa feeling ko. Amen? Yun lang mga umiiyak, hindi lang matanggap. Lahat naman tayo, mamamatay. Una-una lang yan. Amen? Eh, sabi, pinaisip pa sa akin, Lord. Oo nga, no? Sabi, oo nga, Lord, no? Kung baka kung pagtatagalin pa buhay ko, baka madaya ako ng kaaway, ma-impyerno pa ako. Hindi mabuti na ito, eto na ako. Sabi ba, naintindihan po ba natin? Kasi nga, mabuti ang Diyos. Ano ba bagay na mangyayari sa atin? O iniaalaw ng Lord, pinapahintulot, mabuti po ang Diyos. Hello? So, may 4 na bagay po tayo dapat maunawan at malaman. 4 lang po. Pero abutin po tayo na hanggang alas 12. At least may pagkain naman po tayo, no? Okay lang po? Number 1, ang kabutihan ng Diyos ay hindi laging maganda o kaaya-aya. Kaya, nilagay mo na yan, Sabi po rito, higit sa lahat, hindi nagiging mabuti ang Diyos dahil gumagawa siya ng mabuti sa atin. At hindi rin nagiging mabuti ang Diyos dahil may kakaibang bagay sa atin. Ang Diyos ay mabuti dahil siya ay mabuti. Lahat ng pasan niya ay mananatiling mabuti. Kahit ang mga ito ay maaaring hindi mo madama o kahit karaniwang tingin mo pa ay mabuti ito sa iyo. Sino example na pwede natin example? Sino nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Joseph the Dreamer! Isa lang ang nakakakilala. Hindi nyo alam, kilala si Joseph. Magtataho yun. Amen. So, si Joseph the Dreamer, yan po isang Israelites. Dahil magandang lalaki, kahawig ko. Nung 17 years old siya, kinaingitan ng mga kapatid. Kaya ako, mga kapatid ko, ingit na ingit sa akin kasi napaka-pogi ko eh. Kasi nag-iisa lang ako. Babae sila eh. Kinaingitan. Bira.
Talaga sa magkakapatid, doon ang kaya-ingitan. Eh dito pa kaya sa church, may nagkakaingitan dito, sigurado. Pero hindi po yung espiritu ng Diyos. So ano nangyari? Nung 17 years old siya, dahil nainggit sa kanya yung mga kapatid niya, tatapos sana eh. Oh, sayang daw, sayang. Pagkakakitaan ko na lang, ibebenta ko siya sa mga taga-Ehipto. Pinenta. Sakit, ano? Kung ikaw yung kapatid, ano, sakit to. Aba, ito, sinong kapatid ko na to na magbebenta sa akin? Binenta. So, nakarating siya na Egypt. Pagdating naman doon, dahil nga magandang lalaki, kahawig ko. Nagtrabaho siya kay Putipar. Aba, nagustuhan ng asawa ni Putipar. Kasi si Putipar, yan siya ay mataas ang posisyon sa kaharian. Nagustuhan si Joseph. Itong si Joseph, tapat ito sa kanyang boss, sa kanyang amo. So, ginawa niya, nung pinaghubaran siya ng asawa ni Putipar, tumakbo siya. Napahiya ngayon yung asawa ni Putipar. Nagsumbong sa asawa. Pinagtakan daw siyang raping. Nakulo. Pambira talaga, binenta. Tapat sa kanyang boss. Tapos, nakulong. Pambira talaga. Mabuti ba talaga ang Diyos? Ano mo ginagawang masama si Joseph, ano? Nakulong. Pambira, nakulong sa kasalanan, wala namang hindi katotohanan. Hindi naman niya ginawa. Ngayon, ito maganda, na nag-init yung hari. Nag-init yung hari, oh. Wala makapag-interpret. Naikwento si Joseph. Pinatawag ng hari. At ang kwento, 7 taong sagana, 7 taong taggutom, o yung hindi tutukan ng ulan, hindi makapagtatanim, walang ani. Na-interpret nag-impact sila na nag-impact, nagtanong. Pambira. Di wala silang gutom. Naku, ginawa nga yung kanang kamay si Wow, galing Ito yung pinakamasarap. Kaya pala, binenta siya. Kaya pala, nakulong siya. Tapos, naposisyon siya sa hari dahil nga na-interpret niya. Nakaligtas ang Ehipto sa taggutom, maraming mamamatay. Nako. Mga kababayan niya, gutom na, wala nang makain. Dahil taggutom na eh. Ngayon, nagsugo doon. Yung kapatid niya pumunta doon, natatakot pa nga eh. Kasi ang isipan ng tao, maghihiganti yan. Papatayin pa ako, ganyan ang utak eh. O anong puso ni Joseph? Diba? Tuntua siya. Pinadala niya ng mga pagkain. So ngayon, tatanungin ko po kayo, tanungin natin yung ating mga sarili. Ano ba yung mga karanasan na akala mo wala na solusyon, hindi mo maintindihan, yung nangyari sa'yo, bakit? Ito, kaya pala inalaw ng Lord yun, kaya pala pinahintulot, yung pala yun. Nakukuha po yung mensahe ng Panginoon. Sa tingin natin, hindi mabuti yung nangyari sa kanya. Pero yung pala, may purpose, may reason si Lord, bakit inalaw yun. Kung ikaw ngayon, parang anak ka sa buho, may reason yan. Amen? May reason yan. Na dapat ka magpasalamat. Buti ka, okay, tatay mo. Diba, naanakan ka lang ng tatay, inanakan lang ng inanay mo, ng tatay mo, tapos iniwanan na. Siyempre, magre-rebelde ka dyan eh. Ba't naman ganun? Di ba may Diyos, mabuti? O hindi mo naisip, meron kang tarantadong tatay. O hindi, kung matino ba tao yun, ba't pupunta sa mambababae yun at aanakan yung nanay mo? O hindi ka ba magpasalamat? Buhay ka ngayon? Amen? Lumabas ka dito sa mundong ito? Hello, naunawaan niyo po ba? Hello, gusto lang ipakita ng Lord sa atin, ano bang bagay yung ating nakaraan? May reason yun, ba't inalaw niya yun? Amen po ba? Amen po ba? Nandiyan po ba? May reason yan. Nanay ko doon, hindi ko matanggap. Namatay. Bago mag-pandemic.
Ang lakas-lakas ng nanay ko nung i-turnover ko sa kanila. Lakas-lakas kumain, lakas-lakas uminom, lahat. Nung ako nag-aalaga, parang nagyayabang pa nga ako ng konti nun. Pero hindi. Yun talaga nakita ko eh. Malakas ang nanay ko. Kaya nung alagaan nila eh, mga ilang buwan lang eh. Groggy na nanay ko nung makita. Hindi ko maintindihan na, hindi pa 100 years pa para makatagal tayo ng 100,000. Ganun na mga biro ko eh. Hindi, gusto ko pa siyang makasama. Parang nagsisisi nga ako, sana ako na lang nag-alaga. Eh, nakukonsensya naman ako. Nakukumbig naman ako. Iniwanan ko pamilya ko dito para sa nanay ko, papuntang Bulacan. 3 months ako doon. Para naman ako hindi tama. Yung misis ko, baka hinihintay ako. Hindi naman pala ako hinihintay. Kasi busy siya sa paglilingkod. So, hindi ko maintindihan. Eh, dumating yung pandemic. Lord, salamat po. Kinuha mo ni nanay ko na mas maaga. Kung nagkataon, ito yung pandemic mo kinuha. Diyos ko. Ano lang kaya mangyayari sa amin? Eh, lalabas na lang. Abo na lang yung nanay ko. Hindi ko na makikita. Hindi ko na mayayakap. Eh, nung mamatay yun, nasa kandungan ko. Kayakap ko. Hello? Yung pala yung Lord. Salamat po. Total naman, 92 na siya. Ako nga ako. Lord, alam mo, hindi ako aabot na 92. Pero salamat, Lord. Kinuha mo na. Oh. Di po ba? So, minsan hindi natin nakikita na meron palang behind doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Eh, meron palang mabuting idudulot ito doon sa hinaharap. Amen po ba? Kasi, sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang yung pantay o pareho. Hindi pantay, at saka hindi pareho. Sabi po ng Matthew 5:45, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Parang pantay naman, ano? So, masasama silang tao eh. Hindi sila mga mga lapastangan sila sa'yo. Bakit? Pinagpapala mo sila. Bakit pinauulan mo? Oh. Di ba dapat pinarurusahan mo sila? Parang hindi tugma, ano? Pero sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, ito po yun. Yung hindi pagiging pantay o pareho. Sabi ng Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. So tayo mga Kristiyano, meron tayong pagpapala. Meron tayong pagpapalang ukol sa Espiritu. Ano yon? Bakit? Ano yung mga pagpapala na yon? Binigyan ng Diyos ang mga Kristiyano ng kakayahan sa paraang hindi kailanman kayang mapahalagan o makita ng mundo. Meron tayong kakayahan. Amen? Meron tayong kakayahan, bilang mga Kristiyano, meron tayong kakayahan na makita, na pahalagahan, yung mga ganitong gathering. Di ba? Pinahalagahan natin, nakita natin na napakahalaga sa atin ito, na kailangan natin makarinig ng salita ng Diyos para tayo lumakas yung ating espiritu, tayo magtagumpay. Nakita natin yun, kaya tayo pupunta dito. Amen? Kung nanghihina ka, paglabas mo, gumagapang ka na. Eh, hindi mo siguro nakita yung kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi ko nga lagi, pag maraming problema, maraming pagpapala. Hello? Bakit pagpapala? Kasi doon natin makikita yung katwiran ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na meron tayong Diyos na buhay na totoong pinaglilingkuran. Amen? Amen po ba? Ano pa po? Ano po yung mga pagpapala na yan? Yung kabutihan ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang kapahayagan at ang kanyang banal na espiritu upang gabayan tayo at sa isang makadiyos na pananaw. Isang makadiyos na pananaw sa buhay na nagbubukas sa ating mga paningin upang makita at malasap natin ang masaya sa kanyang kabutihan. Di ba ang saya-saya natin? Ako gusto-gusto kong ulit-ulitin po itong kanta na to sa inyo. Kahit may problema ka, wala kang pera, masaya.
Kasi ang nakikita ko, si Kristo. Hello, sa pera lang ba? Amen? Dito lang ba sa mundong ito yung mga pagpapasaya sa atin? Palagay ko, yung mga mayayaman, ba't nagpapakamatay? Mga sikat, nagpapakamatay. Kung yun ang batayan. Hindi. Ang batayan natin si Kristo. Ganyan talaga ang buhay ko na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya si Kristo, huwag natin aalisin sa buhay natin. Amen po ba? Siya yung laging una. Sabihin mo, siya laging yung una. Sarap-sarap kasi yung unahin. Kasunod mo na lahat yung pagpapala. At paiintindihin, siya, problema niya yun kung paano kanya pagpapalain. Ang problema natin, unahin natin siya. Pangako niya yun eh. Amen? Amen po ba? Basta unahin natin siya. Tapos ang usapan, wala na question. Amen? Pag binasa natin yung mga talata dito, baka maubos yung ating maghapon. Na totoo si Lord. Hindi siya sinungaling. So, pangatlo, malapit na po tayo matapos. Malapit na po tayo mga lahati. Ang kabutihan ng Diyos ay nakabatay sa Kanya, hindi sa atin. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Ang kabutihan ng Diyos ay nakabatay sa Kanya, hindi sa atin. Wala kang matuwid kahit kasi. Wala kang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ano ka? Sinuswerte? Gusto mo pa magyabang ha? Tingnan niyo po ito, dalawang lalaki ito. Pareha silang nananangin sa templo. Isa para sa iyo, at isa maniningal ng buwis. Alam niyo ba yung kwento? Yung para sa iyo, hindi ako katulad niyan. Tayo ba yung mga Kristiyano na, ako'y tapat, ako'y nag-aayuno, ako'y nag-iikapo, lahat. Ako'y gumagawa sa ubasan ng Panginoon, ako'y naglilingkod. Itong isa. Ngayon, yung isa, yung maniningal ng buwis, yung hindi makatiis. Makaawa siya. Ano ngayon nangyari? Nakita ng Lord. Yung sabi pa nga naman, dahil nagsisisi. Doon kahit maka 3 ulit, ibabalik ko yung mga ninakaw ko, yung masyadong mataas na patubo. Yung ginawa ko, di ba sabi niya? Amen? Yun. Pag nakita ng Diyos sa atin, yung ganong puso, ano sa tingin nyo gagawin ng Lord? Sarap, ano? Kaya naging payapa siya. Naging payapa. Na-realize. Pero para sa iyo, wala. Kaya tayo dito. Hindi pagalingan dito. Hindi palakihan ang binibigay dyan. Kung palakihan yan, hindi nalakihan ko yung akin. Wala, hindi naman ganun. Puso pa rin ang tinitingin sa atin. Kapag may sinabi ang Diyos na mabuti, ito yung mabuting ang talaga. Niwala po kayo doon. Dapat tayong maging maingat dito dahil madalas napapalitan natin ang pamantayan ng kabutihan ng Diyos sa mga ating mga sarili. Saan? Sa emosyonal na pamantayan ng kabutihan ng Diyos. Minsan naging emotional tayo. Amen po ba? Ang cross ay isang mabigat na emosyonal na pasanin para kay Jesus. Ngunit ang cross rin na may isang pagpapakita ng kabutihan ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang bigat kaya nung pinasan ni Lord ng cross. Pero, ito yung pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Nakita ba natin yun? Minsan kasi ang nakikita natin, yung stress natin, yung pag-aalala natin, yung natin bilang hindi mabuti, kakaligtaan natin ang mga pagpapala at mga pagkakataon ng paglago at ang ministeryo ng Diyos. Kalimutan natin. Nagministeryo ang Diyos sa atin kung bakit tayo nandito. Nag-sacrifice siya doon sa krus ng Kalbaryo. Dito mainit eh. Ako po naiinitan po ako. No? Wala akong magawa kasi wala pa tayo makita ng lupa eh. Pangarap ko po na magka-aircon tayo para sa Bulacan. Sarap. Sarap matulog habang nagpipreach. Habang nagpipreach yung pastor. Huwag po kayong mag-alala, malapit na po yan. Po ba? Parang di sila naniniwala. Pulakpak po tayo sa Panginoon. Hindi po papayag si Lord na mawawala tayo dito sa mundong ito na yung mga susunod na generation, kundi sila
kundi pa dumating ang Panginoon na hindi niya maranasan yung pagpapala ng Diyos at pangako. Hello? Ano pa po yung lokal na pamantayan ng kabutihan ng Diyos? Pamantayan ng kabutihan ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga kakayanan na umunawa o hindi umunawa o magkaroon ng pakaramdam o walang pakaramdam. Kung dinilig ka na at pinayag ng Diyos na ito'y mabuti, ito'y ganap ng mabuti. Pinayag. Hello? Pang-apat, ang kabutihan ng Diyos ay nagpapala sa ating lahat ng bagay. Alam na alam niyo itong talatang to. Sabi niya, Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sila mga tinawag ay sa Kanyang layunin. Pakitaas po ang kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. So, ibig sabihin, tinawag ka dahil meron kang layunin. Pag sinabi natin, ayon sa salita ng Diyos, pag sinabing lahat ng bagay ay pinaglakip-lakip ng Diyos para sa ating mga pagpapala, kapakinabangan, at sa kabuti ng mga tao nagmamahal sa Kanya. So, pag sinabi naman tayong nagkakalakap-lakap na gumagawa, ito'y tumutukoy sa synergism. Ano ba yung salitang synergism? Sabi niya, ang synergism ay isang paggawa ng mga pinagsama-samang elemento upang makabuo ng isang mas malaking epekto at iba't ibang anyo. At higit sa iba, kung ang mga elemento ito ay kumikilos ng hiwalay ay hindi magkasama. Anong content ng asin? Sodium and chloride. Tama po? Sino ba dito yung mga nagki-chemistry? Kapag ang sodium, nag-iisa lang siya, hindi po yan maganda. Kapag ang chloride, nag-iisa siya, hindi mo siya iminig sa sodium, hindi rin siya maganda. Pero kapag pinagsama mo, nagiging itong asin, di ba, ang sarap kumain. Kaya pag nasobra sa alat, kidney failure. Kasama din pala, no? Kaya konti lang. Amen po ba? So, ibig sabihin lang, pag pinaglakit-lakit, nakakabuti yan. Ganon din sa ating mga Kristiyano, kapag tayo nagkakaisa, nagkakatulungan, bilang pamilya, mahahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating iglesia, at sasabihin ng mga tao sa labas, ng mga pamilya natin, na hindi pa natin nakakasama dito, totoo pa lang, ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Totoo pala na ang Diyos ay totoo. Totoo pala ang Diyos ay gumagawa, bumabago ng tao. Kasi dati yun, ganun yun. Ngayon, diba? Hello? Tandaan po natin, ang Diyos ay may kakayanang kunin ang lahat ng bagay. Yung ating mga kasalanan, kaya nga tayo, tinuring na tayong banal dahil kay Kristo. Pagbagsak, kaya niyang kunin yan. Ang mga tagumpay, kaya niya alisin yan. Kunin yan. Ang kasalanan ng mundo, kaya niya, darating po tayo dyan. Kasi magkakaroon na perfect earth, perfect body, darating po tayo dyan. Ang mabuti sa mundo, mawawala lahat yan. Ang mga nagbibigay ng tumutulong sa atin, nagbibigay sakit sa atin, lahat ng ating mga pagdadaanan pa ay pinaglakip-lakip ng Diyos sa paraang magre-resulta ito sa atin ng mabuti. Bakit? Dahil siya ay makatarungan at makapangyarihang Diyos at mabuti Diyos. Hello, naintindihan po ba natin? Siguro naman, naunawaan na natin mabuti. Isa lang naman yung hindi marunong mag-Tagalog dito, so talaga po, tinagalog natin yan. Puro Tagalog yan. Ngayon, nakita na natin yung apat na bagay. Ano naman ang magiging pagtugon ng isang Kristiyano nung makita niya yung kabutihan ng Diyos? Ang ating pagtugon sa kabutihan ng Diyos, number 1, ang kabutihan ng Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Hello? Na-realize mo na mabuti ang Diyos, kamali ka, nagkasala tayo, naka-realize tayo. So, ano magiging bunga niyan? Nakita mo na yung kabutihan ng Diyos. Siyempre, magsisisi tayo. Anong sabi ng Romans 2:4, yung King James Version? Sabi niya, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanilang kabutihan at pagtitiis at pagpapanuhod.
na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Hello? Ito po yung pagsisising totoo, ha? Ang salitang pagsisisi ay nangangalugan ng pagbabago ng isip o pagtalikod. Saan? Doon sa kasalanan. Sa pagkakamali na gawa natin. Dapat nating makita ang kabutihan ng Diyos at magkaroon ng bagong pag-iisip na mag-aaral sa atin tungo sa pagbabago ng direksyon at buhay na binago. Hello? Kaya nga nung maranasan natin yung kabutihan ng Diyos, nagkaroon tayo ng pagbabagong isip. So, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng pagbabago ng direksyon. Hello? Yung dating hindi pala dalo sa gawain, halos gusto niya, araw-araw, nasa gawain na. Yun eh. Hello, dahil nakita niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Buhay na binago. Dati, hikaos na hikaos ka. Ngayon, ikaw pa yung nagbibigay sa iba. Hello? Kami po, dumaan po kami sa mga ganun eh. Wala naman na bago sa amin. Sundalo pa rin naman ako nung araw. Nagtatrabaho kami parehas. Wala si Lord. Hindi na makita. Kaya, testimony nga ni Mami. Parang hirap-hirap sa mag-tights, no? Kulang na nga ika eh. Magta-tights pa. Pero natutunan niya kasi maging tapat sa Panginoon. Nakita niya, naisip mo lang na, buhay nga niya, binigay sa atin, no? Ito pa bang tights lang na to? 90% yung sa akin, 10% yung sa'yo. Lord, na hinihingi mo. Hindi mo pa maibigay. Kung balik rin kaya ni Lord, o sige, 10% na lang sa'yo. Akin ang 90. Di lalo na kasakit-sakit, ano? O sige, akin yung 6 na araw, isang araw ka na lang magtatrabaho. Payag kayo? Hello, payag tayo? Mabuti nga si Lord eh. Amen, may isang araw na binigay sa atin, hindi lang sa pamamahinga yung at kala nyo, yung katawan lupa natin, kailangan din ipahinga yan. Hello? Hindi lalo naman yung isip natin, stress kaya sa trabaho, sa mga taong nakakasalimuha mo, hindi naman lahat Kristiyano. Minsan nga, Kristiyano pa, nakaka-stress din. Amen? Amen po ba? Diyan po ba kayo? Kailangan natin magpahinga sa presensya ng Panginoon. Kaya tayo nandito. Amen po ba? Dapat ka, mga walang electric pan eh. Ngayon, at pawisan tayo, maglabas yung mga toxic sa atin. Amen po ba? Maglabasan ng mga sakit sa atin. Amen po ba? Amen! Bakit ayaw nyo pumayag ka, mainit talaga. So, nagbubunga ng pagsisisi. Pangalawa, ang kabutihan ng Diyos ay nagbubunga ng kabutihan. Kaya ka nga nakakagawa ng mabuti dahil sa kabutihan ng Diyos na naranasan natin. Sabi po dito sa 3 John 1:11, mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masasamang ginagawa ng taong iyan. Sa halip, gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay, sabihin nyo, sa Diyos. Diba? Yan. At ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Siguro naman, wala nang gumagawa ng masama dito. Dati, minsan lang. Dinaya ko sila sa timbangan. Hello? Sabi po ng 1 Peter 2:21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Talaga sa paglilingkod, may sakripisyo. Sa pagdalo dito, may sakripisyo. Mamamasahe ka, magagasolina ka. Layo-layo. Pero alam niyo po ba, sa Bulacan, may kapatid tayo, nagagalit pa ng Pampanga doon. Di lalo naman sila Pastor Mark. Magagaling ng Cavite, uuwi doon. Pero nagpupuhay namin nung nagpag-uremit tayo. Pero never siyang nagreklamo. Tapos, nagdagdagan pa. Yung Katmon, siya ang pinapupunta ko doon. Hello? Pero po talaga pagsasakripisyo. Ano naman ang bunga? Wala namang matatag na trabaho yun. Di bahay, di kotse.
Saan kumukuha? Hindi ko maintindihan din eh. Saan ka ba kumukuha ng pera? Magkano bigay sa'yo ni Mama? Wala akong sagot kundi mabuti ang Diyos. Amen? Basta naging tapat tayo sa Panginoon. Maging mabuti sa atin. Hello? Naniniwala po ba kayo doon? Titus 3:14. At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masikasik sa paggawa ng mabuti. Kaya nga po tayo dito, nagtuturoan po tayo. Para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapakit-pakinabang ang kanilang mga buhay. Kaya may mga pastor, may mga leader, nagtuturo. Pala yun. Para maging kapakit-pakinabang yung ating buhay. Amen po ba? Hebrews 13:16. At huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Wow! Nalulugod pala ang Lord. Bunga po yan ang kabutihan ng Diyos. Iba ba kaya tumulong sa kapwa eh? Amen? Hindi lang naman sa finances. Bagay-bagay. Iba palakasin mo loob nung yung kapatid mo, nangihina. Pinamit ka ng Panginoon, pinakita mo yung kabutihan ng Diyos. Kaya po may biro ko dyan sa mga nakita ko namin dyan nagtatabaan. Tapos, madadaing na wala silang pansahe. Naku, pinagre-reduce na. Kinukuha lang kayo yan. Papapusto lang kayo, papayatin. Tubig-tubig muna. O, di ba? Ano na yan, yung mga biro ko nung araw. Parang totoo eh, no? Eto nga, oh. Kailangan ko pala talaga magpapayat. O, tino yun. Wala na akong tiyan. Amen. Ano ba sabi ng 1 Thessalonians 5:15? Huwag na huwag ninyong gagantihan ng masama ang magawa sa inyo masama. Woo! Huwag niyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Ano ginagawa natin? Bunga po ng kabutihan ng Diyos yan eh. Pagka, ano ba, anong ginagawa natin? Ginantihan natin ng masama? Eh, wala. Hindi. Mali, mali. O, sabi, huwag daw gantihan. Sa halip, sikapin ninyo makagawa ng mabuti sa isa't isa sa lahat. At sa lahat. Amen? Yung maaway sa atin. Takpo, bagyan nyo na sabaw. Sabaw ng baka. Yung taba. Hindi po. May kwento po ako dyan eh. Magkapit-bahay, nag-aaway eh. Parehas na mataas ang ere. Isa Kristiyano, isa unbeliever. Kausap ko yung Kristiyano, ang dami-daming alam sa Bible. Yeah. Siya daw ay chinikismis. Sabi, pangit. Sabi ko, kaya kaibahan natin kung sasabi natin Kristiyano tayo. Tapos ganoon din tayo. Lahat ng gumawa ng masama sa atin, ginagantihan natin. Ganito kaya gawin mo ka ako. Pag nagluto ka ako ng masarap na ulam, bigyan mo. Ako, binigyan. Pinakain sa aso. Siyempre, nakakasama na doon. Tugay mo lang. Bigyan mo lang. Pag nagluto ka ulit, bigyan mo. Di ngayon, siguro, nakita nung isa na sincere na makipagbati, nagkabati sila. Gano'n ba naman kahirap yun, magkapit-bahay kayo, hindi kayo padatingin yung kapit-bahay mo, iiwas ka. Dahil kaaway mo. Di ba? Lalo na sa loob ng bahay, ano? Ano gagawin mo? Ginawa ka ng masama, inutangan ka ng kapatid mo, hindi ka binayaran. Ano gagawin mo? Sige, huwag mo na bayaran yan. Pero huwag ka na magutang sa akin, ha? Bibigyan na lang kita. Wow! Ganun ang kapatid, ano? Huwag daw gawin ng masama, eh. Pero dapat, yung mga kapatid naman, huwag kukonsintihin. Ako kasi, matagal ko meron akong kapatid na kinonsinti. Bigyan ako ng bigay. Nung napapansin ko, umaasa na yata ako sa akin to, ah. Parang, nakita ko, parang masarap pa buhay sa akin ito. Parang nakapatayin ko lang, no?
Hindi ko na siya binigyan. Bahala siya sa buhay niya. Kaya takot ako'y maghihirap. Ako'y maghihirap. Ako'y malungkot kasi budget ko na sa pamilya ko to. Ibigay ko pa sa'yo. Kasi balanse si Lord. Nandiyan po ba kayo? Hindi po masamang disiplina sa mga mahal natin sa buhay. Kasi mahal natin siya. Nandiyan? Aatin sa church. Tapos hindi aatin. Tapos pagka masamang damdamin, ay, pastor nyo dyan. Tatawanan ko lang siya. Sino mapapaniwala niya? Hindi yung mga wala din sa katinuan. Alam natin na naglilingkod tayo ng may katapatan sa Diyos. Anong number na ba tayo? Pangatlo, ang kabutihan ng Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan. Amen po ba? Sino po dito yung laging nag-aalala sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, makakapag-aral pa ba ang anak ko? Ano ba? Wala na ako pambayad ng kuryente. Naintindihan, di pa naman due date eh. Darating si Lord. Basta pag may sinabi sa Lord, gawin mo lang. Amen. Pag naputulan, bumili ka lang ng kulambo dahil para hindi malamok. Mainit. Buksan mo mga bintana. Pero kailangan may greens at baka maraming magnanakaw na ngayon eh. Yung hangin, libre ka pa. Hello? O, ibig sabihin, masyado exaggerated. Dapat meron tayong kapayapaan. Ano man nangyayari, meron tayong dapat ipag-alala. Ibigay lang natin sa Panginoon. Tapos, gamitin mo yung talata na, di ba Lord, sabi mo, maglingkod lang ako ng tapat sa iyo, di mo ko pagkukulangin. Oh, pwede mo hingi sa kanya yon. Eh, meron kang alam na hindi ka naging tapat. Hindi ka kayo makapagsabi. Lord, di ba? Pinagpapala mo yung mga tapat. Hindi mo kayo masabi kasi meron kang part ng buhay mo na hindi ka naging tapat sa kanya. Ang mahirap pag-claim nun. Ako, hindi ko rin i-claim na, Lord. Tapat naman ako, naglingkod sa iyo, ah. Ba't ako ganito? Basta ako, naniniwala ako. Pag kiniling ko sa kanya, naniniwala ako. Meron kayo tinuturo sa akin. Sa akin pa rin ang balik. Siyempre, ang sagot nun, sige na nga. Maghintay ka lang. Oh. Maghintay ako. Eh, kung bang 10 taong hindi dumating, eh, ano ngayon? Basta maging tapat ka. Kasi tapat si Lord. May tinuturo. Lagi sasabi, pag hindi dumarating, may tinuturo si Lord. O kaya, hindi yan ang para sa'yo. Kasi si Lord, the best ang ibibigay sa'yo. Hindi yung makapagpapawala sa'yo sa Panginoon. Amen? Ang mahalaga, payapa ka kahit ano mangyari. O tingnan nyo kay anak ko, wala namang hanap buhay. Nanganak ng 2. Yung asawa. So po, kung dede yun, lakas-lakas dumedo. Ngayon, mahina pa, 1 buwan pa lang. Kung iisipin, magiging payapa ba? Paano na pag-aaral ko nito? Ang school natin hanggang grade 10 lang. Paano yung grade 11, 12 hanggang college? Amen? Masasabi ko na, maghanap buhay ka ako. Dahil hindi ako konsentidor na tatay. Kailangan maghanap buhay ka. Baka naman kailangan pa binigyan ka na nga ng bahay. Hindi ka na nga bibili ng bahay, may bahay ka na nga sarili. Pero ang totoo po, gusto ko na bago ako mamatay. Yung nakita ko na kaya na nilang mamuhay. Paano nila makakaya mamuhay? Hindi nakita nila dapat ang kabutihan ng Diyos. Yung ginagawa ng Diyos. Buhay ka na doon. Amen? So, nabubuo ng kapayapaan. O kay dakila, sabi po ng Psalms 31:19, o kay dakila ng iyong kabutihan sa mga may takot sa inyo, pagpapalay inyong inilaan. O sino po rito may takot sa Diyos? Pero hindi takot gumawa ng kasalanan. Hello, totoo ba yun? May takot tayo sa Diyos, sinasabi natin. Pero hindi tayo takot gumawa ng kasalanan. Ang totoo may takot sa Diyos. Yun na niya. Kung nagkamali ka, ito po lagi po sinasabi, kung nagkamali kang minsan, ulit-ulitin ko po maraming kabataan dito. Kung nagkamali kang minsan, huwag ka nang umulit. Kasi kapag ikaw nanatili dyan, ang sabi ng Bible, wala nang haing maiahain pa sa'yo. Kaya habang may conviction, habang may nagpapaalala, pwede naman nagkamali ka. Kanila, pagsisisi, bunga ng kapatid, pagsisisi. Sabi, ang nagsisi, pagtalikod, hindi nananatili. Ganito yung mga mga suwain.
Baka sabihin, ganito yan. Hindi. Punong-puno naman ang habag si Lord, babait si Lord. Kaya okay lang, patatawaran naman ako ni Lord. Sabi ng Bible, hindi po natin, they cannot mock God. Hindi natin siya maluloko. Amen. Alam niya yung puso mo. Kaya ako, nung araw na nagkakamali ako, hanggang isang beses lang. Talagang pag natisod ako sa batong ito, hindi na ako dadaan dyan. Nandyan yung kahinaan ko eh. Ako pupunta dyan. Lalayo ako. Amen. Hindi ako lalapit. Kasi pag sugal, ay, napagtagumpayan ko na, nood-nood kang ganyan. Tapos sasabihin nung nakaupo, pakipintahan mo nga. Kasi maiihi ako. Ako naman, nagyung-yung ako. Puminta-pinta ako. Hindi, ay, sasabihin ko siyempre, hindi naman ako nagsusugal, hindi maangat at pininta ko na. Pero ang totoo pala, kinitinitira tayo ng Lord. Amen. Amen. Kaya umiwas po tayo kung gusto po natin na mapasa atin yung mga pagpapala na inilaan sa atin ng Panginoon, matutunan natin na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Nakikita ng karamihan ang mga ginawa niyong kabutihan sa mga taong kayo ang kalduhan. Nakita niyo? Pag nakikita ng tao yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin, nakikita yan ng mga tao nakapaligid sa inyo. Amen po ba? Mga kapitbahay. Aba, nung magmula nung labor na ganyan, wala nang narinig ako nagmumurahan ko sa kanilang tahanan. Puro glory to God, hallelujah ang marinig. Dati-dati, mga kanta sa'yo na para mga hard rock ba yun? Ngayon, hindi mga kanta ni Pastor Mela? May gagawin pa ang Diyos sa akin. O yan naman, yung mga nawawalan ng pag-asa yan. Kakantahin yun. Parang wala na kayo makita may bago siya ginagawa ng Lord. Kantahin yun, may gagawin pa ang Diyos. May gagawin pa. Tulungan niyo naman ako. Ha? Di pa siya tapos. Sa tingin niyo, itong edad, hindi naman may edad Sa itsura lang, ito alam ko may edad na, pero yung itsura, nakita niyo, batang-bata. Ang kulay ng buhok. Ang pormahan, parang teenager lang. Kasi may gagawin pa ando sa kanyang buhay. Amen. Naniniwala ako ng kanyang mga anak ay may isasama niya dito. Kung naniniwala siya. Amen. Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Last. At dito po ako magtatapos. Bago ko, tama-tama, 11:30 lang ako. Ang kabutihan ng Diyos ay nagbubuo ng pagiging mapagpasalamat. Salamat po sa nag-testimony din. Baka dahil hindi natin nakita ang kabutihan ng Diyos, sabi, nagbubuo ng pagiging mapagpasalamat Magpasalamat kayo sa Panginoon, sabi ng Psalms 107:1. Dahil siya'y mabuti, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. Amen? Di ba napakasarap magpasalamat, Lord, kahit hindi ako karapat-dapat. Ginagawa mo akong karapat-dapat. Lord, kahit na medyo nakaka-windang-windang ako minsan, nagkakamali ako, pero nandiyan ka pa rin. Handa akong tanggapin. Hello? Kaya sabi dito sa verse 2 ng Psalms 107, sabihin ninyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Niligtas niya tayo. Amen? Kaya pasalamat natin siya. Magpasalamat tayo kasi lagi tayo nandito. Yung iba hindi nagtatagumpay. Dahil sa buhay. Sa mga nangyayari sa buhay. Kasi, ako po sorry po hindi ko alam po dahilan na mawala dito. Pero isa lang po yung gusto sabihin ng Panginoon sa atin. Nakakaligtaan natin ang Diyos natin ito. Kung bakit tayo dapat nandito. Actually, inutos niya yan Diba, ibinigyan pa tayo ng panibagong hinila. Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Diba, niyakap na tayo nung makasalamat tayo. Amen. Pasalamat tayo.
Di ba dati, hindi tayo makabayad ng kuryente? Hindi tayo makabayad ng tubig, hindi tayo makabayad ng upa sa bahay. Pero ngayon, may sarili ka ng bahay. Tapos may sasakyan ka pa. Amen. Nagpapalit mo sa pagpasyal sa dagat. Ang dami-dami namang araw, Monday to Saturday. Kasi may pasok po ako hanggang ano po, hanggang Friday. Sabado naman po, maglalaba po ako niyan. O kaya ikaw na lang, Lord, ang magsakripisyo. Sakit, ano? Mabuti ba talaga si Lord? Bakit nagagawa natin yung mga ganun bagay? Hello? Bakit na nagagawa yun? Namisa tinatay. Sabi, talikuran yung pagkakamali, kasalanan. Namisa, si Lord ang tinatalikuran natin. Pwede po ba ngayong umaga dito? Pagtuunan natin ang pasyon, mga kapatid. Anumang bagay yung nangyayari sa atin. Ito lang naman yung mensahe ng Panginoon. Huwag kang malito. Huwag kang magduda sa kabutihan ng Diyos. Amen? Kung hindi ka maintindihan ng asawa mo, hindi ka maintindihan ng mga anak mo, hindi ka maintindihan ng mga kaibigan mo, pero si Lord, naiintindihan tayo. Ay, huwag natin ipagpapalit si Lord sa mga bagay-bagay dito sa atin. Kasi ang Diyos natin yung mag-uwi. Pero siya din yung dinidisiplina. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? So, mahal tayo ng Lord. Naranasan natin na minahal tayo ng Panginoon. At bilang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, di ba? Marapat lamang. Nagantihan natin yung pagmamahal niya sa atin. Sa pamamagitan ng pagkalima sa kanyang mga kapiliran ng kalooban. At ito'y makakabuti sa atin lahat. Sa pamilya natin, sa buhay natin. Conclusion. Ang Diyos ay sobrang napakabuti sa atin. Napakabuti sa atin. Na kaya nitong abutin ang kawalang hanggan para bilangin ang mga paraan kung paano na tayo pagpapalain at pagkakalaman. Ang pinakamagandang bagay na magagawa natin hanggang sa siya ay bumalik ay mahalin ang isang buhay na may pasasalamat sa pamamagitan ng ating debosyon, sa pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng pananampalataya at papuri sa Kanya bilang tugon sa Kanyang masaganang kabutihan. Amen. Amen. Tayo pong natin tumayo. Bago ko tawagin si Mami. Ngayon pong umaga,